Hi guys! Today, magluluto naman tayo ng ginataang isda. Gusto niyo yon? Ako gusto ko yon. So, ngayon, maglalagay muna tayo ng mantika. Mainit na ba? Ay, hindi pa. Mainit na. Painitin muna natin konti yung kaldero bago natin ilagay yung mantika. Para hindi didikit yung isda pag nilagay nyo. Yan. Painitin lang natin yung mantika. So, itong isda guys, lagyan nyo muna siya ng asin para may lasa na siya pag naprito nyo. Tapos, hinaan nyo muna konti yung apoy para hindi naman sobra yung pagkakatalsik pag nilagay nyo itong isda. Pero matalsik talaga yan, ha? So, after 72 hours, nakikipagbuno sa pagpiprito ng isda, natapos na natin ang pagpiprito. Set aside muna natin to. Dito, nagpainit naman ako ng mantika gamit yung pinagprituhan para igisa na natin ang ating mga aromatics. So, inahin natin tong bawang. Hindi ko na pala nilagyan ng arina yung isda kanina bago iprito kasi parang para sa akin mas malasa siya kung wala siyang arina. Sunod natin tong luya. Para kumapit din yung gata mamaya dun sa isda. Then, tong sibuyas. Hayaan lang natin maluto lahat yung aromatics. Pag naamoy niya na yung pagkakagisa dun sa ating mga sangkap at translucent na rin ang kulay ng sibuyas, lagyan na natin siya ng tubig. Sunod naman natin tong paminta. At konting asin. Konti na lang kasi mamaya lalagyan naman natin ng bagoong. Yun ang magpapaalat dito sa ating ginataang isda. Haluin lang natin to. Then, isunod na natin ang suka. Lagyan na natin yan. Hindi muna natin nahaluin. Hayaan natin siyang maluto at kumulo. Okay, check naman natin ngayon itong ating suka. Yan, kulong-kulo na siya. Ilagay natin itong isda na para bang pinapaksiw natin. Kasi nakakatulong to para mabawasan yung lansan ng isda. Lagay lang natin lahat.
Pakuluin lang natin siya ng konti dito sa suka para masipsip niya ng konti yung asim ng suka. Makakabawas kasi yan sa lansa. Balik-balik ta rin lang natin para lahat ng side ay parang mapaksiw. Yan. So, ngayon naman idagdag natin yung gata. Masarap yung maraming gata para meron din tayong pangsabaw sa kanin. Add na rin natin tong siling labuyo. May green chilies din ako dito, ilagay din natin para meron siyang anghang. Hayaan lang natin kumulo yan at maluto ang gata. Takpan muna natin. Okay, check natin ang ating gata kung kumukulo na. Yan. Sunod naman natin ilagay itong bagoong. Ikalat natin sa iba't ibang side. Pag naghahalo kayo, ingatan nyo lang na huwag madurog yung isda. Ganyan-ganyan lang. Saka para hindi rin masunog yung gata sa ilalim. So yan, papakuluin lang natin siya ng naka-open na. Hindi ko na ibabalik yung takip para medyo mabawasan yung gata. Okay. So, yan guys, medyo nag-reduce na yung ating gata. Check natin yung mga ilalim kasi baka may mga namuo o nasunog na. Okay. Lagyan naman natin yung ating gulay. Meron tayo ditong pechay. Galing sa garden ni Kuya Elmar. Thank you Kuya Elmar lagi sa mga gulay namin. Halut lang natin. Medyo hinaan na rin natin yung apoy. Kasi may gulay na. Masyadong malalamog yung ating gulay kapag malakas yung apoy. Medyo ganyan-ganyan lang natin. Para mag-combine din yung lasa ng gata dun sa gulay. Masarap din kasi na medyo may sabaw kang makukuha sa gata. Hindi siya tuyong-tuyo. Yan. Hayaan lang natin maluto tong ating gulay. So, ayan guys, lumambot na lahat ng ating gulay. Luto na yung ating dish. Kaya nga pala na kakanggata lang yung ginamit ko kasi isda naman tong ating niluto. Madali lang siyang maluto ba. And pinirito na rin kasi natin siya.
So, usually, ginagamit ko lang na may pangalawang gata, halimbawa, sa baka or sa pork na papalambutin. Pero pag mga ganitong isda is, ito na agad ang ginagamit ko yung kakanggata na. So, ayun guys, luto na ang ating ginataang isda. Happy eating!